Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po na lingkod, Dr. John Ortiz Teopes sa ating programang Laging Daan ni Doc John. Alam niyo po mga kaibigan, sa usapin ng pinilakang tabing, sa usapin ng showbiz, minsan po yata yung mga tao masyado nang nalilibang sa mga pangyayari. Ang showbiz ay may dalawang muka, merong malungkot, merong masaya. Pero sa ating mga mamamayan, pag nakita natin ng showbiz, tayo lamang ay nakikita pag yung isang ningning ng isang bituin ay nandyan at malakas na ang kanyang ningning. Pero pag ito ay nawala na, nakalimutan yung legacy, nakalimutan yung kontribusyon. Marami po sa ating mga kababayan ang marahil nakalimot na sa ilan sa mga artista o yung mga bituin na kung saan nung araw ay nagbigay ng aliw sa atin. Ang problema po ngayon yata, tila yung showbiz ay napakarami na pong artista. Sa hirap ng buhay, mga kaibigan, lahat na gustong mag-artista. Lahat gustong pumasok sa bahay ni Kuya. Alam niyo po mga kaibigan, pag titignan natin ngayon yung tipo ng mga artista, yung iba walang K, yung iba may K. Pero ano po ba yung may K at walang K? Depende po yan. Marami po dyan sa mga kasama natin, ng mga artista, minsan lulubog, dilitaw, pero yung iba po ay nanatili. Pero ang problema po sa ilan sa mga artista, nung sila ay nanatili sa kanilang ningning at medyo nawala na, ay hindi na napanatili ang kanilang legacy o ang kanilang estado sa buhay. Ang ating pong guest sa araw na ito, mga kaibigan, ay isang bituin na kung saan marami pong nakakakilala sa kanya, pero makikita natin marami po siyang advokasya, marami po siyang pinaglaban, at sa ngayon ay may kanya-kanya siyang advocacy. Bukod sa dating magaling na bituin sa pinilakang tabing, magaling na singer, titingnan natin siguro marami ang nakakalimot sa kanya. Lalong-lalo na yung mga ages ngayong mga 2000, yung mga kabataan na hindi na nakita kung ano yung mga kanyang na-contribute nung araw. Marahil po, minsan hindi natin maklasify kung anong klase ng mga artista na ngayon, pero nung araw po, parang napakahirap po maging artista. Ngayon yata, napakadali na. Kaya minsan, ang dami naglalabasan, sisikat ng sandali, mawawala. Pero noon po, talagang pag sumikat ka, talagang nakikilala ka. Ang ating pong panauhin ay isang misteryoso. Sa pangalan pa lang, mystical na sinasabi. So kung titignan po natin yun, marami po siyang ipapakilala at masasabihin sa atin at yung kanyang ilalahad sa kanyang buhay. Typically po, sa nangyayari sa ating programa, hindi ko po ini-introduce ng direkta kung ano yung background ng ating panauhin, kundi tinatanong natin kung ano yung kanyang pinagdaanan, kung ano yung kanyang mga advokasya, at kung ano yung kanyang mga nakaraan. Siguro po ang ating guest, mga kaibigan, walang iba po kundi si Mystica. Magandang araw, Mystica. Ang haba namang yun. Ang habang introduction. Sige, Mystica, Hello. ganito. Sino ba si Mystica? Sino si Mystica? Paano mo pakikilala yung sarili mo? Kung sa showbiz po, talagang misteryosa siya. Misteryosa? Yes, pero hindi nila alam na eto, napakasimple lang. Eto, kung ano na yung nakikita nila ngayon, eto na po yung totoo. Yan ba yung totoo mong pangalan, Mystica? Hindi po. Ano ba ito? Nagkataon lang po kasi na at that time, galing po ako ng States. So, ang nakalagay sa album ko, Ruby Cassidy. Ruby Cassidy. Yes, and since that time kasi, ang in-approach ng kuya ko na si Frank, si Jojo Veloso. Ang hawak-hawak kasi niya noon puro mga bold star, mga ganun. Kaya akala ko, since siya yung matunog Kuya na... mo ba si Jojo Veloso? Hindi Kapatid po, mo? kuya ko si Kuya Frank, siya ang pero siya po yung nag-approach kay Jojo Veloso. Since siya kasi ang tanyag noon na manager na nagmamanage sa mga baguhan, lalong-lalo sa mga sexy stars. Doon ang galing si Angelica Jones, di ba? Yes po, yan. Hans Oo. Montenegro. So, akala ko, siya yung makakatulong sa akin. Well, at first, okay naman po siya. Kaya lang po, nung siya po yung nilapitan namin, pagkatapos, yun nga, siya nga po nagbansag sa akin ng Mystica. Kasi sabi niya, yung Ruby Cassidy masyadong westernized, so kailangan palitan natin. Yung father mo is Amerikano. Father ko po, half Spanish po. Cassidy ka talaga yung Hindi, surname? hindi po. Yung Cassidy, nagkataon lang po yung nagpakasal ako ng isang Canadian at that time. Canadian. Kaya Ano doon nakuha yung real name mo? Yung real name ko po, Villanueva. Villanueva? Yes, Yung yes mother po. mo? Mother ko, meron din siyang Hapon na blood, Japanese blood din. Kaya nagka-mix yung half Japanese at saka half Spanish. Ano naman ang surname niya? Mawanay po. Mawanay. Ruby Mawanay
billionaire ba yan? Hindi alam ng mga tao yan. Hindi First nga, time hindi nga siguro po. nalaman. Ano? Ngayon, dun sa usaping yun, ano yung pinakaunang project na, hindi siguro wag mo na yung project eh. Ano yung pinakaunang show na pinuntahan mo nun? Na nag-appear ka? Sa TV, sa radio? Siguro sa TV. Well, of course po, sa mga malls muna. And then, doon kasi ako, talagang pinakita ko yung yung vibrant ko. Tapos, since naman kasi nung nasa States ako at saka sa Canada, I was an exotic dancer. Tapos, pinag-aralan ko lahat ng mga jazz, hip-hop, Latin dancing, ganon. So, pagdating sa dancing, para sa akin, katuwaan yung ginawa ko na napa-split ako. So, yung mga bata, natuwa sila. So, dahil sa hindi nila akalain na ang isang singer, kaya palang gawin yung mga ganon. So, para magbinansagan na nila akong, split queen, Ayun palagi pag ganon. napapanood kita nun sa TV, nag-i-split eh. Yung term exotic dancing, ano ba yung exotic dancing? Well, kasi po, noong nasa States po ako, I didn't have any choice kundi talagang maghanap ng trabaho. And since napakahirap kasi na tahakin yung pagiging singer, kasi akala ko noon nung from Canada, pupunta ako sa LA, nandun ng Hollywood eh. Sabi ko, siguro, kung kaya ni Madonna noon, siguro kaya ko rin. Parang ganon. Eh, laki ng kinikita ng mga exotic dancers sa LA. Malaki po, malaki po. As a matter of fact, nagkaroon nga ako ng Yung mga ng IRS bahay. palaging nandun sa gilid Yes, eh. kasi of course ang mga clients doon talaga mga showbiz din, mga producer, mga director, mga Ang pagkakaiba lang kasi sa Amerika dito, yung doon, yung exotic dancer doon, iba yung tawag dito sa Pilipinas Ano eh. po dito? Burlesque dancer. Yung opo, ganon. Diba? Pero tatlo po kasi ang classification ng exotic dancers. Meron po kasi yung mga nude dancers. New dancers. Tapos meron din yung topless. Meron din yung bikini dancers. Bikini. Bikini lang po yung naging category ko. Kasi sabi ko, hindi ko naman kinakailangan pupunta pa doon sa topless o kaya doon sa all the way nude. Sabi ko, hanggat pwede akong kumita na nakabikini, bakit hindi na lang dito? Eh nagkataon naman kasi na talagang yung mga foreigner, tuwang-tuwa sila sa mga mga Asian kasi iba yung ano yung average income mo nung kasi alala ko nung nasa LA ako nung lagay ng Yes, $1 yun nga po. Iba yun. Kasi kung minsan, of course, doon sa main stage, wala kaming bayad as in kami ang sinasahuran, hindi po ganun. Kami ang nagbibigay ng $100 doon sa club para bang kami mismo ang nagbabayad sa kanila. Kasi kami yung kumikita. So kami yung parang ginagamit lang namin yung place para meron kaming pagtrabahuan. Para pala kayo mga doktor, Yes. kanya-kanyang ospital yung Yes, mga club, parang ganun po. So, pagdating dun sa kanya-kanyang show na yon, let's say sa isang dancer, kailangan 3 shows. So first of all, kailan naka-gown, and then mamaya iba na naman yung costume, tapos hanggang sa 3. Okay, hanggang 2 lang. And then after that, pag nakita ka na ng mga customer na, gusto ka nilang pupuntahin doon sa table nila, yun ang tinatawag na table dance. Table yes, dance. doon kami kumikita. $20. Iba yung table dance sa lap dance. Wala pong lap dance, bawal po yun. Bawal. Oo, pero tawag po nila, lap dance na rin, pero we don't do that. Kasi may rule na po kasi ngayon ng states, hindi pwede yon. So, kailangan pa kasi na may mga bouncers. Pag masyado kang malapit, bawal. Kailangan mga 6 inches ang distance mo. Hindi ka pwedeng dumikit masyado. At hindi rin pwede na itatouch ka ng customer. Bawal. Kailangan bago ka Tatako ka ng bouncer sa yes, labas. kailangan bago ka mag-dance sa kanya, you have to tell him the rule na hindi pwedeng touch. Kanyan lang. Kailangan i-keep the distance ganon. So doon po kami kumikita ng $20. Pag dinala ka naman si VIP, meaning to say, yun ang cigar lounge, VIP hindi yung kayo lang, hindi. Meron pa rin mga iba't ibang mga kaya lang mas maganda kasi yung sa VIP kasi puro mga big time nandun. Talagang nagtatapon ng pera doon. Kasi kung minsan, kung doon ka nag-table dance, $30 to $50 naman ang kita doon. Malaki. Ang laki ng kita. Yes. Kaya sa isang gabi, pag naka $500 na ako, maganda na yon. Kung naka $1,000 ka pa sa isang gabi, sabi ko, wow, ang sarap ng buhay dito. 3 years nga ako nag-exotic dancing Kaya lang to the point na, nung naka-produce na ako ng 2 kong album, tapos nakabili na ako ng sarili kong bahay, sabi ko, hindi ito yung pinuntahan ko sa States. Gusto ko maging singer. Pero of course, ang hirap kung wala po kayong backer. Asian ka kung wala kang backup talaga na na big time din, napakahirap. Sige, Mystica,
cut muna kita dyan. Ano? Alam niyo mga kaibigan, yung nakikwento ni Mystica, yung kanyang buhay sa Amerika, mamaya po sa ating second segment, kilalanin natin si Mystica bilang artista na dito sa Pilipinas at yung kanyang mga advocacy at kung ano yung mga ginagawa niya sa kasalukuyan. Okay, mga kaibigan. Alam niyo po, pag sinabing Mystica, alala ko nung pag nanonood ako ng TV, si Mystica, sinasabi, gimmick queen eh. Yung mga maraming lumalabas na mga iskandalo, gimmick. Totoo ba yun, Mystica? Ang nangyari po kasi alam kasi nila na ako palaban. Palaban. At pag may issue, talagang sinasagot ko. Di ka Wala akong inaatrasan. hindi ko gumagawa ng gimmick para pag-usapan lang. Alam mo, ang nangyari po, kasi since alam kasi nila na ganun ako, so, natural, showbiz yan eh. Mamaya't maya, may biglang dumarating. So, natural, sasanggahin ko naman yung sarili ko. Kahit, saan kayo nang galing? O, sige na nga, total issue na rin. Sige, patulan ko lahat. Ganon ang nangyari. Ano yung pinakamabigat na issue na na-encounter mo? Ang naging issue talaga na pinakamabigat nung sinabi na nila na, ayan si Mr. hindi naman talaga totoong babae yan eh. O, totoo ba? O yun, sabi nila na pinalabas na, na dati daw ako lalaki, nagpa-sex transplant lang daw ako, ganun ganyan. So that was the time na... Sino nagkalat nun? Sino naglabas nun dati? Of course, yung mga walang magawa na gusto nilang magkaroon lang ng issue. Ako naman, natural nag-react ako. So, it was about time na i-reveal ko may anak ako. Dahil sabi ko... Kasi pag kumilos ka, minsan parang kang babaeng bakla eh. Yun nga po. Sabi ko, yeah, totoo nga, bakla ko, pero babaeng bakla. Pero yung sinasabi nila, nagpa-sex change ako, tapos kaya ako ganito ang itsura ko, ganun ganyan. Pero sabi ko hindi. Yung personality ko lang siguro ang parang bakla, babaeng bakla nga, pero hindi totoo. Kaya in-reveal ko na may anak ako. Kaya napilitan ako na yung anak ko papuntahin ko sa dito from the province. Kaya lang nagkataon kasi na at that time hindi ko nasabihin yung anak ko na nung tinanong na siya, sabi, anak, so ilang taong ka na? Sinabi kasing 14. Sabi nila, Mystica, 14 ang anak mo? Ikaw 23, ibig sabihin ng anak ka ng 9 years old? So sabi ko, hindi ko na-i-briefing yung anak ko. So na-booking na 32 pala ako, pinaliktad ko. Oo, ganon. Pero okay na rin kasi at that time, ayoko naman na itago talaga ang katotohanan. Ikaw ba talagang pinangarap mo maging artista? O nung bata ka, gusto mong ibang trabaho? De ganito po, ang tatay ko talaga, napaka-seryoso, napaka-stricto po sa amin. Kasi magmula nung si Kuya Frank, naging valedictorian. Tapos yung panganay namin, valedictorian din. Tapos yung babaeng pangatlo, valedictorian din. So kailangan ako, valedictorian din. Lahat kami valedictorian sa pamilya. Gusto niya maging lawyer ako. Sabi ko, oh my God, paano to? Ayoko, gusto ko maging artista. Gusto ko maging singer. Kasi yung tatay ko noon, producer-director din siya ng mga stage shows, lalo na sa mga... Marami ng lawyer ngayon kumakanta. Yun nga po siguro kung itinuloy ko, okay pa rin. Siguro magiging isa akong parang Miriam, Miriam Defensor. Nagkataon na ako naging lawyer kasi palaban din ako Pero yun nga po, mas ginusto ko ang showbiz kasi magmula nung namatay ang tatay ko. Of course, wala na mag-stop sa akin, di ba? So yun, tinahak ko talaga ang pagiging singer. Pumunta kami ng kuya ko sa Maynila kahit wala kaming pera. Sabi ko, kuya, hindi baling magsumikap tayo. Mag-start tayo ganun. Kasi si kuya ko talaga, malaki yung tiwala niya na talagang kaya ko. Kasi nakita niya na may talent ako. Kahit naglalatag lang kami dyan noon sa Rizal Park, sa Luneta, o sa Roas Boulevard. Doon kami, practically, doon po kami nakatira at that time. Habang wala pa kaming kinabukasan noon. Naka-ano ka ba? Naka-college ka? Yes po. Galing po ako ng University of the East. Pareho pala tayo. UE ako graduate. Yes, UE graduate po ako. Anong course mo nun? Bali, Business Administration po. Anong Management. Yes. So, ba't di ka nagtrabaho sa mga kumpanya? Yun nga po alam mo po, pag talaga ang gusto mo, kailangan you have to go with what you want. Kung ano yung passion mo sa buhay. Pagkakanta ang passion ko nun at saka showbiz. Showbiz, Opo. So, sa mga pelikula, nanonood ako ano yung memorable sa'yo na pelikula na nagawa? Bali yung Banyo Queen po kasi nakagawa po ako ng 3 film sa Viva. Tapos yung Ang Gusto Ko sa Lalaki, based sa aking kanta na Ang Gusto Ko sa Lalaki. So yon ginawa pong movie po yon.
And then, nagkaroon din po ako ng, ng mga indie films, yung Xerox at saka yung Pipo. Yun. So, yung Xerox, nominated po ako as Best Actress doon. Anong istorya nun? Parang hindi alam ng mga tao yung movie. Yung Xerox, medyo po yung story kasi ako yung nagpanggap na na parang babae, pero yung role ko bading. Bading. Parang ganun. Pero bading na babae ako. Ako ang gumanap ng isang bading. Ang hirap ata nun. Yun nga pag sinabing mistika, nababrand palagi sa sa bading. Oo, kasi lagi po kasi yun ang mga binigay sa akin na role noon Kasi dahil nga sa nakita nila na komedyante ako, tapos pag yung banat siguro ng personality ko, talagang kabadingan. Pero kaya mo magseryoso, drama? Ay, of course. Kasi meron din akong mga ginawang mga TVs din, lalo sa maalaala mo, kaya kinuha ako ng Channel 2. Meron akong pinortray na yung talagang nagda-trying hard na singer, tapos hindi niya nakuha yung pangarap niya hanggang sa upset na siya dahil tumatanda na siya, tapos hindi pa niya nakukuha yung pangarap niya na maging singer, tapos lagi siyang nire-reject sa Japan, yung gano'n. Kasi nakikita ko yung style ng comedy mo. Kasi yung comedy ngayon, pag nakikita ko, kailangan manlait ka ng tao para pag mataway sa mga comedy. Yun nga po. Appropriate ba yun? Hindi po. Kasi ako hindi ko na kailangan na manlait Yung pagiging naughty ko na lang talagang na, pwede ka na magsalita ng isang bagay na pero yung medyo lang, yung medyo green lang. Parang may pagka-green pero katulad yung kanta ko, 'di ba? Ang gusto ko sa lalaki, 'di ba? Kaya kung minsan pambugad pa lang ng kanta ko. Sino nakakaalam dun sa kanta ko? Ang gusto ko sa lalaki ay mahaba, matigas at malaki. Yung mga ganon, di ba? Matatawa na agad sila double meaning lang. Pero yung kailangan magmura ka pa, mambastos ka pa, yung katulad ng ginagawa ng iba, I don't think you really have to do that. Lalo na maraming bata. Sige, mention mo maraming bata. Ngayon, maraming lumalabas sa mga komedyante. Ito, tatanungin ko yung mga opinion mo dun sa mga, bigay akong pangalan. Halimbawa si Pokwang. Ano masasabi mo sa style ng comedy niya? Okay po si Pokwang. Saludo po ako sa kanya. Wala akong maiano na negative po sa kanya kasi I'm sure naman na pag sinabi mong Pokwang, pag bumanat yan, bagay naman sa kanya, kaya niyang dalhin. At saka, wala naman ako nakitang bastos. Vice ganda. Vice ganda. Well, ito dahil hindi po ako nandun at that time na nasa Singapore. Kasi by that time, bago ako pumunta doon, may nagkalat na issue na nagkaroon ata ng na naiban ata sila. Ewan ko lang kung totoo po. Kaya pinagsabihan nga ako nung ng Philippine Embassy po doon na sana huwag ko daw gawin kung ano yung ginawa nila. Tingin mo ba yung ginagawa niya sa TV magandang halimbawa sa kabataan? First of all, ano sabi mo? kung yung mga ibang of course yung mga conservative o kaya of course, para sa kanila, hindi maganda. Hindi maganda. Pero ako po, since ako naman ay entertainer din po ako, at alam ko po na kung minsan they have to do that, just for the sake na maka-entertain sila, just for the sake na magkaroon sila ng, ng rating or whatever. Well, nasa kanila po yun decision po nila yon. Pero as far as I'm concerned, ang isang komedyante, meron pa rin dapat limitasyon. May limitasyon. Dapat. Unless na nandun ka talaga sa isang place na alam mo ay lahat ay mature. Let's say in a club. Sa club, yung comedy bar. Comedy bar. Kasi lahat yan mature Tsaka Pero hindi ka papasok doon pag di ka ready Exactly. Pero pagdating sa, andyan yung mga batang sa nanonood TV, sa TV, of course, there's always a limitation right there. Kaya, kung ano dapat yung ginagawa nila sa isang private bar na puro mga mature ang nandoon na audience nila, dapat hindi pwedeng gawin doon sa general audience, lalong-lalo na maraming bata. At lalong-lalo na marami ring mga tao katulad niyang, hindi lang mga bata meron din yung mga nakakatanda na para sa kanila, it's too much already. Hindi pare-parehong audience. So, kailangan piliin din, depende sa audience. Okay, audience, moralidad. Konsepto mo ng moralidad, ano ba yung moral sa'yo, ano immoral? Okay, kung ano yung immoral, yun yung mga bagay na pagdating sa mga conservative people, o kaya, alam mo na yung mga value, kasi ang values pa rin ng Filipino kung minsan, medyo limitado pa rin Kung i-compare mo pagdating sa European people o kaya mga American people, medyo mas iba ang kanilang
Pero pagdating sa Pilipino, kailangan pa rin kasi na sundin pa rin natin kung ano yung values natin. Pero kailangan di ba mag-evolve na ano tayo? Mag-evolve tayo sa Pilipino na ma-accept na natin kung ano yung katotohanan. Well, kung tutuusin talaga, yun nga kailangan i-ano pa rin natin, kaya lang kung minsan, hindi pa rin naiiwasan kasi. Kasi alam mo naman, lalo na pagdating sa mga, religious groups, hindi pa rin maiwasan talaga na nananatili pa rin, kahit gusto man nating i-advance kung minsan yung ating, ang ating kaisipan, dahil kung minsan, napakababaw naman ang isip ng mga to. O kaya, they should be open-minded. Kasi, nasa na tayo ngayon Ito na yung century na ngayon ng pero hindi pa rin kasi maiwasan po yung kailangan balikan po rin natin na ano ba ang tama sa publiko, ano ba ang hindi pagdating sa privacy. Okay, alam niyo po mga kaibigan, maraming na inaikwento sa atin si Mystica. Mamaya tatanungin naman natin siya tungkol sa kanyang mga advokasya at tungkol sa ilang mga issues siguro based on advocacies tsaka kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan sa ating palipaligid, mga kaibigan. Balik tayo mga kaibigan. Si Mystica kilala bilang taga-split, mananayaw, artista, kumakanta. Pero sa kasalukuyan, marami yata naghahanap kay Mystica. Ano ba yung ginagawa ni Mystica sa kasalukuyan? Ano yung kanyang mga advokasya? Kasi minsan pag sinabing Mystica, parang sa showbiz na brand na lamang as yung nga, kumakanta, nag-i-split, pero marami siyang ginagawang mabuti para sa ating bayan. Oh, Mystica, ano ba ginagawa mo ngayon sa kasalukuyan? Ano yung mga advokasya mo? Meron pa ako nakita yung parang foundation, no? Yes, May mga global ek na yan, ha? Yes. Meron pa akong Mystica Charity Foundation. And besides that, meron din po akong Better Globe Philippines. Opo. Pero dahil po mas nauna yung Mystica Charity Foundation dahil at that time, ako yung andyan na nagpapakain sa mga street kids, mga ganun yung mga unfortunate people. Tapos, meron din ako mga tinutulungan na yung hindi pwedeng, di ba yung alam mo naman kung minsan they cannot afford to go to school, pero through me, supporting them pagdating sa mga games, ganun, katulad na football, paano pumasok sa kaisipan mo soccer. yung ganyang charity? Well, Kasi ngayon, tutuusin, wala ka namang gig, wala kang mga project. Yes. Pero, umaga, walang kita, tapos pumasok ka pa ngayon dyan sa pagkakagastosan. Yun nga po ang mahirap Yun nga po ang mahirap dahil puro gastos. Ako naman po kasi, sabi ko, kaya pagkatapos after nung ginagawa ko na lahat puro gastos, puro medical mission, sa mga persons with disabilities, pagtulong sa kanila, mga ganon. So naisip ko na it's about time naman para meron ng pagkakakitaan. Kaya eto po ngayon, gumagawa na ako ng mga events naman. So instead na humihingi ako ng donasyon sa pamamagitan po ng sponsorship. Kasi through me, I am actually the one who is endorsing them. So, para bang binabayaran nila ako dahil ini-endorse ko sila. Hindi sila nagbabayad ng donasyon kasi parang pag sinaming donasyon, parang namamalimos ka Kaya sabi ko, there should be another way to get money para masuportahan yung mga advocacies ko, yung mga projects ko. Halimbawa, kaya sa ito environment, paano ka naman napasok sa environment? Pagdating po dito sa environment, eto po, dumating yung Better Globe. Actually, there were looking for a celebrity dito sa Pilipinas na pwede nilang kunin as a managing director. And nagkataon po kasi na merong nakapag-suggest sa kanila na, why don't you try Mystica? And nung tinignan po yung website ko, wala silang nakuha, kundi mga videos ko na mga nag-i-split at kung ano-anong controversial ang mga pinaggagawan ko, mga ganun. Sabi na, paano natin mapatunayan na she is the one na capable to lead? Na she is the one na meron siyang ability para siya yung magiging managing director. Parang ang tanong respetuhin ba yan? Diba? Ganun po. Diba? Okay. So, napasabak ako sa isang personal assessment test. Nagpadala po sila ng 8 pages personal assessment test. Nung una po sabi ko, ay, bakit pa kailangan? Valedictorian naman ako nung ako'y nasa school. Tapos ako naman magaling naman ako, ganito, ganyan. Hindi naman ako natatakot para mag-lead o kanong ganun. Pero sabi na, first of all, we have to really give you a personal assessment test para ma-evaluate namin kung ano yung leadership mo, kung ano yung personality mo, kung ano ka. Yung dun sa mga napiling artista, marami pa ba silang sinelect? Marami pang mga candidates besides sa'yo? Dun sa Better Globe? Hindi po, ako lang po yung kinuha Ikaw nila. lang talaga? Ako lang po talaga kasi after nung lumabas po yung result, tapos nakita nila, talagang
yung leadership ko umaapaw po talaga. May papakita ko po talaga kahit sino yon na when it comes to leadership, kung kinakailangan daw ang isang para bang kung may papalit daw sa isang isang Marcos for Marcos, example, oo. na talagang ano siya, yung talagang powerful. Eto na daw. Kaya nga napagkamalan nga lang daw nila na ano ba to, babae, pero talagang napaka-powerful ng kanyang personality. Pero alam mo, sa ginagawa mong yan, papasok pa rin yung mga intriga. Sasabihin, front lang ni Mystica yan, baka racket lang yan. Hindi po. May Kasi mga, lahat... siguro may nakarating na sa mga ganyan, ano? Marami po. Marami po talagang mga dumating sa akin. Pero sa akin kasi, kung ano yung pinapakita ko, well, let them judge. Mga Kung inggitero, ano yung judgment nila, they have it. Wala naman, hindi naman nila ako binabayaran. Nobody can stop me. Ako ito, if they accept me, then be it. And if not, well, I cannot please the whole world. Di ba kayo rin po, marami rin bumabati ko sa inyo. Nakikita nila na marami kayong ginagawa, meron kayong ganito, maraming babatikos. Pag walang bumatikos sa ibig sabihin, Ibig sabihin, you're nothing. Ibig sabihin, walang ano sa inyo. Walang nakakapansin. Wala nakakapansin. Pag wala nakakapansin, wala kang kwenta. Wala kang kwenta. Ganun nga po eh. Yan. So, dun sa advocacies, greening, everything, ngayon, may plano ka pang bumalik sa showbiz? Alam niyo po, hindi naman talaga ako nag-stop sa showbiz totally eh. Nagkataon lang na focus ako ngayon sa aking advocacy. Focus ako ngayon sa aking mga events, kung ano yung mga projects ko. Kung ano na lang yung mga dumarating, sige, showbiz pa rin. Kung may nag-offer sa akin, sige, showbiz pa rin. Kaya lang, may karapatan na ako ngayon na mag-reject kung alam kong na hindi nakakatulong sa aking image ngayon. Ang showbiz ngayon, pag i-assess mo, ano siya, hindi siya permanent eh. Tapos, hindi siya predictable. Minsan, may mga sidekick nung araw na nagiging bida. Di ba? Maraming ganyan. Eh. Ngayon, halimbawa, bigyan ka ng pagkakataon, maging bida. Kasi sino yung mga gusto mo maging leading man? Yung mga nung araw, gusto mo may mga maging leading man, eh, di ba? Tapos yung mga dream role mo. Of course! Kasi ngayon gusto ko talaga yung pagiging martial artist. Kasi hindi nila alam na nag-aral ako. Anong martial arts? Judo, karate. Ako nag-judo ko eh. Oh. Talaga? Yun po kasi ang hindi pa nila nakikita. Kaya kung meron mang darating sa akin na pagkakataon, it will be a great opportunity na yung ganun action. Gusto mo action film? Yes, action film. Ano naman tema ng istorya? Halimbawa, gusto Well, katulad ng, okay lang kung kahit kontrabida, basta action talaga, kahit kontrabida. Kasi may pakita ko rin naman yung, pinag-aralan kong martial arts. Maging superhero ayaw mo? Oh, mas okay pa yun! Bakit hindi? Bakit hindi? Kung gawin akong, Wonder Woman o ano. Hindi, kung diba? magiging superhero ka, anong powers ang gusto mong magkaroon? Gusto kakaiba naman. Anong Huwag naman yung mga iba na, huwag naman yung mga nandun na noon, huwag na yung mga ganon. Kung meron mang character ngayon na kakaiba na, bago, bakit hindi? Alam mo, anong powers? Kasi merong malalakas, may mga di ba? Anong kakaibang powers ang gusto mo? Na pwedeng... Alam mo naman ngayon, uso kasi yung mga ngayon mga fiction, mga Basta of course, pag bida ka, pagdating sa kailangan parang Wonder Woman ka, para bang may pagka-Superman. Kasi sabi mo kanina, ayaw mo ng yung strong leadership. Ayaw mo ba, halimbawa, maging superhero ka, halimbawa, gawin ka super mystica. Tapos, meron kang isang click, pag magnanakaw, tanggal, yung mga walang power. Iganon mo lang, di ba? Tapos, vanish agad, erase. Meron kang telepath na mararamdaman, ay, magnanakaw to. Di ba? Yung yung strong vibe, na Mga makita strong mo talaga, vibe, ay, maganda yon. Na alam mo kung sino yung kaaway, alam mo kung sino yung hindi. Alam mo kung sino yung may nagbabalak ng masama. Maganda yung gano'n. Meron pang iba, yung may nakita ko yung sa mga heroes, meron yung mga human lie detector, pag nakaharap mo, hindi ka pwede magsinungaling. Alam ba, nagsisinungaling ka? Di ba? Oo, di ba? Tapos mag-freeze ka kung nagkamali ka. Di ba? Maganda yung gano'n. Marami mga pa. Ngayon, kung halimbawa, given a chance sa politika, kasi sabi mo, kung ikaw naging lawyer, halimbawa, nagkataon, naging lawyer ka, naging ka, tapos naging politiko ka, ano yung mga gusto mong baguhin sa nangyayari sa lipunan? Alam niyo po, yung ginagawa ko ngayon, walang pinagkaibahan yan sa politiko.
Kasi the reason po kasi na gusto kong, nagpatay ako ng Mystica Charity Foundation kasi yung tatay ko dahil politiko rin siya noon, di ba? Pero binaril siya. Sabi ko, bakit hindi ko maipakita o kaya bakit hindi ko magampanan yung gustong magampanan noon ng tatay ko? Ipagpatuloy ko yon. Wala pang papatay sa akin sa pamamagitan ko at hindi na kailangang magpolitika. Hindi na kailangang gumastos pa ako ng ng milyon-milyong piso para lang ipamudmod, para ganun, para lang bilhin ko yung mga boto ng mga tao. Samantalang here I am, kung may pera ako, all I have to do is gawin ko anong ginagawa nila, which is ginagawa ko ngayon. So anong pinagkaibahan nun? Kung ang mga politiko, ang sumusuport sa kanila, nanggagaling ang funds sa gobyerno. Ang sa akin, ang manggagaling ng funds sa mga sponsors. O, di ba? Wala pa akong kaaway. Sige. Ayun nga po, yun ang paniniwala ko. Perspektiba sa gobyerno. Sige, bigyan kita ng pangapangalan. Chief Justice Corona, ano masasabi mo? Diyos ko po, Diyos ko. Ang hirap ata. Wala pa akong balak magpolitiko. Pero kung minsan po, ako nanonood din talaga eh. Hindi ka ba nagsasawa doon sa parang telenovela yung impeachment, nakakasawa na pa? Hindi, kung minsan, bigla na rin akong nandun na lang sa TV, tapos pag nagre-relax ako, nandun ako sa impeachment. Hindi ko alam bakit ako nandun sa panig ni Corona. Hindi ko po alam. Naniniwala ka ba guilty siya o not guilty? Alam mo, sino bang hindi guilty, ha? Sino bang hindi gumagawa ng ganon, ha? Hindi, totoo. Kung siya, inaano ang mga ari-ari, bakit hindi natin kilitisin yung iba? Bakit siya lang ba? Kung sakali bang guilty siya, bakit siya lang ba ang guilty? Sino nga hindi guilty, ha? Di ba? Parang si Lord noon. Sino ang hindi guilty? Sige, batuhin niyo itong babae na to. Di ba? Ibig sabihin sa mga nag-aakos, diba? baka yung ibang nag-aakos na magnanakaw din. Di ba? Hello! Kaya pagdating sa akin po, hindi ko alam kung bakit ako kumakampi kay Corona. Bakit? Dahil, sino ba ang hindi? Sino ba ang hindi gumagawa ng kung ano-ano dyan, di ba? Nothing specifically na masabi ko na gumagawa ng ganito, ganun-ganyan, pero sino ba ang malinis sa politiko? Sino? Okay, Di ba? Pinoy. Bigyan kita ng rating, 1 to 5, ang passing is 3. Pasang-awa. Alam niyo po, namatay ang tatay ko dahil sa pamilyang Aquino. Dahil hindi alam ng dati tao ang yan, tatay first ko, time, KBL talaga. KBL. Nagbalimbing ang tatay ko. And I'm so proud to tell that. Kasi at that time nga naman, lahat ng mga ginagawa naman kasi sa kampo ng kabila, I'm not saying naman na ginagawa ni McCoy, kundi ginagawa ng party niya, kung sino yung mga assign doon sa party niya, talagang hindi maganda. Kaya ang tatay ko, nakita niya na dito siya papanig sa Aquino. Naging campaign manager po siya. Kaya nga siya binaril eh. Kasi at that time, may balak siyang magmayor. Yung leadership ngayon ng present leadership. Well, at this point, dahil sa marami pa ring problema sa gobyerno, maraming pa ring problema sa Pilipinas, well, hindi pa rin natin masabi talaga na totally na solved na. Marami pa rin darating. Kailan ba hindi naman mawawala yung Ikaw, problema sa sabi mo Pilipinas? kanina, artista ka, tapos pagtutulong ka, hindi ka naman pwedeng, kahit di ka na pumasok sa politika, ano man masasabi mo sa mga artista na pag wala ng karir, ginagawang second career ang politika? Pag nalalaos na pasok paano nga po nga pala kung biglang hindi naman siya nanalo? O, di bagsak din. Bagsak Di ba? din. O kaya manalo man, pero ginamit lang siya. Ginamit lang siya. Oo, ginamit lang siya. And then after that, wala. Para bang na-use na siya, and then after that, babagsak din doon. Unless na talagang, yung politika na yon ay talagang deserving talaga as a politician. Kung talagang deserving talaga as a leader. Pero mostly kasi nangyayari ngayon, basta may pangalan ka na, basta alam nilang sikat ka na, sige. Pero ang leadership, meron ba? Pero would you say na Yun. maraming mga artistang pumapasok sa politika, yung iba walang karapatang pumasok? Yun nga po, yun ang hindi dapat karapat-dapat. Pero meron talaga na pumapasok na walang karapatan. Marami po, marami. Hindi na kita And no tatanungin need kasi to mention, marami po yan. nararamdaman. Pero sila ang biktima kasi ginagamit lang sila. Hindi, kumikita naman sila. Kumikita is okay, Yung pero... mayaman sila eh. Oo. Kaya lang after that, wala na. Pag nagamit na, wala na. Bagsak din. Sige, Misty ka na. Umaangat lang po yung kung sino lang yung may karapatan talaga. Nasa may last leadership. portion na tayo ng ating programa. Anong mensahe mo sa ating mga manonood? Sa ating mga nanonood, ang sa akin lang po, magsumikap tayo. Hindi natin pwedeng ano na lang sabihin natin, bahala na ang gobyerno, bahala na ang kasi sila ang dapat tutulong sa akin. Hindi po. Tayo mismo ang tutulong sa ating sarili. Kung hindi tayo magsumikap, kung hindi tayo magtrabaho, kung hindi tayo mag-isip ng paraan para tayo mabuhay,
ang gobyerno, okay, kung sinong politiko, hindi po sila pupunta yun pupunta sa iyo para tulungan ka. Number one tutulong sa iyo ay ikaw mismo. Kahit nga ba sa Diyos, hindi ka rin tutulungan. Kung hindi ka rin gumagawa ng paraan para tulungan sarili mo, wala rin. So, ang Diyos pa kaya, di ba? Hindi niya lahat ibibigay sa iyo. How much more dito sa mga politiko na sinasabi, sila ang pag-asa ninyo. Sorry to say, magsumikap kayo. Yun lang. Okay, thank you. Alam niyo po mga kaibigan, sa usapin ng laging daan ng pinilakang tabing sa showbiz, parang ang nangyayari yun na labang pag sumikat ka, nalalaos ka, gano'n na lamang. Pero sa episode po natin ngayon, natutunan po natin na meron po talagang makikita natin na there is life beyond showbiz. At yung iba sa mga nanonood ng mga artista at mga showbiz personality dyan, minsan sana wag maging malunod sa kanilang mga kasikatan. Sa politika naman po, dapat makita natin yung perspektiba. Ang mga tao po sa ating bayan ay madalas nalilibang sa showbiz at politika, pero hindi natin nakikita kung ating role sa ating lipunan. Minsan po yung mga artista, nililibang tayo at nakakalimutan na natin kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Siguro one thing for sure is that we should be aware, concerned and involved sa society para makita natin kung ang ating role. Kasi pag hindi tayo involved sa pag-unlad ng ating bayan, hindi uunlad ang bayang Pilipinas. Kaya ito po lingkod, Dr. John Ortiz Chope. Ito po ang ating programang Ang Laging Daan ni Doc John.